Meron kami isang taong nakausap doon na nakapagbigay sa amin ng impormasyon na itong tao na to ay posibleng nandun na daw sa Laguna. At doon nagsimula yung kasunod namin pag-aaral kung paano siya mahanap. Nagtaguman si Joel, mukhang hindi talaga matiis na hindi mag-online. Dito na sinubukan ng CIDG DSOU. Napakagatin si Joel gamit ang isang police asset. Gumamit kami ng isang messaging app kung saan nahanap namin yung profile na itong akusado natin, yung subject natin. So, yung ginamit ng police asset natin, profile ng isang babae na kung saan naghahanap siya ng kanyang personal driver. Dahil maingat pa rin ang suspect, nag-aya pang mag-video call para i-confirm kung legit nga ang kanyang kausap. So, naging mailap siya nung una. Naghahanap siya ng assurance kung na malaman kung totoong tao ba yung kausap niya. Hanggat sa makita niya sa video call na yung mismong kausap niya sa isang messaging app is totoong tao. Doon kami na nagkaroon pa ng panibagong lead at nakuha yung loob ng subject. Mapapahumaling siya dito pag nakita niya yung itsura nito. Artistahin yun, ma'am. Talaga nga namang old habits die hard. Dahil si Joel nag-aya na namang makipag-meet up. Nag-usap sila na kung pwede sila lumabas on time, gano'n. Kaya simpleng kwentuhan. At doon namin nakuha na information kung saan sila pwede magkita. Dinays niya na hindi mahuli kasi natatakot sa safety niya. Sa wakas, nagkaroon na ng pagkakataon ng mga operatiba na madakip ang suspect. Magtagumpay kaya sila? Siyempre, sa tagal ng nagtatago niyan, mabigat yung kasi, alam niyo, walang bail. So, alertado yan. So, ang gagawin natin, magpo-position lang tayo dito ng spotter. Dito sa area na to. Pwedeng dito, maglagay tayo ng spotter dyan kung masasayag na nila yung tao. May 25, 2026, bit-bit ang dalawang warrants of arrest kasama ang resibo. Nagtugo na ang CIDG DSOU sa Calamba, Laguna. Pero si Joel, naka-do not disturb mode pa raw at busy sa kanyang pamamasada. May tattoo yun dito sa may kanan ha. Ito, toda. Nang ikutan nila ang lugar, hindi pa nila matanaw ang suspect sa kanyang pinaparadahan. Yung pag-identity ng mga tao. Kasi since nga yung mga tricycle driver doon nakasuot ng mga pangontra sa init, salamin, gloves, long sleeves, takip sa mukha. Joel, where na you? Dito na kami! Nang makitang papalis na si Joel para bumiyahe, hudyat na ito ng mga operatiba para huligin siya. Hep, para po, tigil muna sa pasada, sir, dahil your warrants of arrest are here. Pangalan mo. Oh, si Joel Tanay ha. Ina-arrest ko namin, may warrant pa rin siya, kaso may pa. Kasama namin siya sa Kagbame, DSOU. Si Joel tila nagulat at natahimik na lamang sa mga pangyayari. Ina-arrest pa namin siya sa warrant pa rin. Sa kaso rape. Nilabas ko na Brand 45, Liguya Cryo Court sa San Fernando, Pampanga. Pagdating sa opisina ng CIDG, nagsalita na si Joel at nagbigay ng kanyang panig sa amin. Ayon sa kanya, hindi raw rape ang nangyari dahil nakarelasyon daw niya ang dalagitang biktima na si Jana. Naging mag-jowa ka talaga kami, Ma'am Don eh. Hindi ko naman ini-expect na mangyayari yun na kakasuhan niya ako. Hindi rin daw niya alam na menor de edad pa noon si Jana. Talaga ba, Joel? Pero alam ninyo yung relasyong pinasok ninyo. Opo. Anong alam ninyo naman niya siya? Talagang nagkaroon lang kami ng relasyon ng time na yun eh. Hindi niyo naisip, sir, na minor siya nung panahon na yun? Hindi naman po kasi di ko naman tinatanong mo yung ano eh. Kasi malaking babae siya eh. Pero si Jana maring itinanggi ang mga sinabi ni Joel tungkol sa kanya. Hindi po totoo, ma'am. Nagkarelasyon po ako hindi sa kanya. Sa bata pa po ako noon. Hindi po alam yung mga pinanggagawa ko. Alas 16 pa lang po ako noon. Nakakarap si Joel sa 2 counts ng paglabag sa RA 8353 o anti-rape law. May puwersahang panghahalay dito sa ating biktima. So, doon pa lang lahat ng elemento ng rape ay pasok na pasok at ginawa nga tong suspect na ito. Since rape case po yung kanya, ma'am, no bail recommended po yan.
Mananatiling nakakulong si Joel habang gumugulong ang pagdinig sa kaso. Sakaling mapatunayang nagkasala, maaari siyang mapatawan ng reklusyon perpekta o habang buhay na pagkakakulong. Maraming salamat sa panonood. Mga kapuso, para masundan ang mga reklamong nasolusyonan ng resibo, mag-subscribe lamang sa GMA Public Affairs YouTube channel